Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang magandang araw sa ating lahat. Welcome po muli sa ating araw-araw na pagpapala. Alam niyo po, nakakatuwa na kapag tayo po ay nagdudwell sa salita ng Diyos, marami pong dalang pag-asa ang salita ng Diyos. At yan po yung pag-uusapan natin ngayon. So ang title ng ating episode ngayon ay Hope in God. Amen. So tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa inyo pong kabutihan sa amin, na kailanman ay hindi niyo po kami pinababayaan. Lagi niyo kaming binibigyan ng pag-asa sa aming buhay at lagi niyo kaming sinasamahan sa lahat po ng aming mga season ng aming buhay, whether it's good or bad season, you are always there for us. Salamat Panginoon sa inyo pong pangunguna sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, narinig na po ba ninyo yung about yung rule of three, yung general consensus ng mga tao about these three things? Unang-una, sabi dito ay, ang isang tao daw will survive 3 days without water at 3 weeks without food, but only 3 seconds, 3 minutes without oxygen. No? So yun po yung general consensus ng mga tao na ito po ay naaral. Pero masasabi po natin, a person without hope will not survive even siguro in 3 seconds. No? Kasi he could commit suicide kung nawala na siya ng pag-asa. He can do things na hindi po maganda para po sa kanyang sariling buhay. So napakahalaga po ng tayo po ay merong pag-asa, lalo na kung ito ay galing sa Panginoon. Basahin po natin sa Psalms 147 verse 11. Sabi po dito, "The Lord delights in those who fear Him, who put their hope in His unfailing love." So, totoo po yun, ano? Ano nga ba po ba yung hope? Yung hope kasi this is the confidence that we have, no, doon sa mga pangako ng Panginoon sa atin, no? Yung confident expectation natin na once na ang Panginoon binitawan niya yung pangako niyang yan, ay tutuparin niya yan. Not unlike kung ito'y galing sa tao, pwedeng hindi gawin. No? Kasi yung hope po is relative ito doon sa imagination. No? Yung putting our ability to see with our hearts. No? Tumitingin tayo, umaasa tayo with our hearts, no? With faith. At napakainam po na ito ay ating pong naisasagawa. No? Seeing with our eyes, with our heart, without seeing in our visible eyes. No? So napakahalaga po ng hope sa ating buhay. And God is the ultimate source of our hope, no? Of our strength. We are strongest when we admit our weaknesses, no? At nagre-rely tayo sa Diyos. Kung tayo po sa buhay natin ngayon ay marami po tayong kinakaharap na mga pagsubok at nararanasan natin talaga na parang hindi na tayo makaahon-ahon doon sa mga sitwasyon na yon. And we just have to admit our weaknesses and rely on God. No? Tayo po, and we put our hope in Him for all things. No? Sa lahat ng bagay ay magkaroon po tayo ng pag-asa na galing sa Panginoon. Guro nga, yung ating buhay, life doesn't always go as we plan. Hindi po ba marami tayong magandang plano sa ating buhay? Lalo na ngayon, nung nagtapos po yung year 2023, pumasok yung year 2024, ang dami po nating plano. Magagandang plano, syempre. Kaya lang, hindi po naman ito minsan nagkakaroon ng katuparan o kaganapan. No? Minsan taliwas ito doon sa mga pinlano na natin na maganda. No? And when we encounter hard times, then we have to choose, no, to hope in the Lord. Yung pag-asa laging naroon sa Panginoon. Ditong mga hardship na to, itong mga hindi magandang sitwasyon na to,
Bagamat yan ay totoo, nakaharap tayo doon, nakapaloob tayo doon, but there is always hope in the Lord. So, tandaan po natin yan. Yan. And the Bible tells us how to remain steadfast in hope. No? During hard times, ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin? No, kung tayo po ay dumadanas dito sa mga ganitong sitwasyon, we might find ourselves in a situation where talaga hindi na natin alam how to carry on with all these baggages in our lives. Yung mga kabigatan na to, napasan-pasan natin, hindi na natin alam minsan anong gagawin natin. Pero isang bagay lamang po, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. We need to truly put our hope in God and never look for other options. Wala nang ibang option. God alone. Siya lamang po ang pwedeng magkaloob sa atin ng pag-asa. And ang maganda pong bagay dito ay sabi, ito po yung mga dapat po nating matandaan. Remember, una-una, what God has done for us. So sa Ephesians 1:3, sabi po dito, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places." No? So, in Christ. So, itong spiritual blessings na to, lagi natin itong alalahanin, no? Para hindi tayo mawala ng pag-asa. Lalahanin natin na ang Panginoon, gumawa siya ng mabuting bagay sa atin. At ano pa ba yung isang mabuting bagay na ginawa ng Panginoon? The blessing of redemption. Through His blood, natatandaan po ba niyo? Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus na Kanya po ang ibinuho sa krus, no? Para po sa atin, yung forgiveness of our sins, no? According to the riches of His grace, no? So, dapat po nating tandaan na ito pong mga mabuting bagay na to ay inilaan sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makadulog sa Kanya at maranasan natin itong pag-asang ito, no? He is the source of our strength. And in Hebrews 10:23, sabi dito, "Without wavering, let us hold tightly to the hope we say we have for God, that we can be trusted to keep His promise." No? So, how to keep our hope in God? Meron pa rin po tayong unang dapat gawin. Seek God's heart. Sabi dito, no? When our life seems hopeless, parang wala na talagang pag-asa, negatibo na talaga lahat ng nakikita natin, no? That's the time, the more that we should draw close to God. Draw close to God. Sabi sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So gawin po natin itong buong buo sa puso natin na ating paglapit sa Panginoon. Kung talagang wala na tayong pag-asa, sa Panginoon laging merong pag-asa. Amen? At habang tayo po ay nagsisik sa Lord, ay we should have patience, no? While waiting. Ano ba yung kasagutan ng Panginoon sa mga hinihiling natin, sa mga hinihingi natin, sa mga sitwasyon natin, no? Let us be always optimistic, no? Wag tayong mag-isip ng mga bagay na hindi maganda. Wag nating pangunahan ang Panginoon. No? Sabi dito sa Romans 12, verse 12, "Rejoice in hope, be patient in tribulations, and be constant in prayer." Yan, no? So, kahit daw na tayo ay dumaranas ng mga ganitong bagay, we might find ourselves in a situation where we don't know ano na yung gagawin natin. We have to rejoice in hope. So, tandaan po natin yan. At we have also to think positive, no? Look at the possibilities in our lives, no? Hindi yung mga limitations natin, no? Let us always expect good results from God. No? Sabi dito sa Romans 15, verse 13, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope." No? So, sa kapangyarihan daw ng banal na Espiritu, no, tayo po'y manampalataya na ang Panginoon ay laging nakahandang magbigay ng pag-asa sa atin. Hindi tayo matatali sa mga
sitwasyon na hindi maganda, laging nandyan ang Panginoon. Aabutin tayo, bibigyan tayo ng pag-asa, whether ito ay itong mga trials na to ay physical o financial or emotional weariness, no? Kung tayo ay na-trap doon sa mga sitwasyon na talagang iniiyak na natin sa Panginoon, or tayo na overwhelmed na sa dami ng problema. Hindi pa tapos yung isa, meron na naman darating. Hindi pa nga nasosolve yung pangalawa, meron naman pangatlo. Minsan may mga ganyan season sa buhay natin, hindi po ba? But this is where we should learn to put our hope in God. The more na tayo po ay dumadaan sa mga ganong sitwasyon, the more na yung hope natin ay ibigay natin sa Panginoon as we call upon Him for strength. Only God can save us. Only God can do that, no? Walang pwede tayong maasahan, tandaan po natin. Yung mga inaasahan natin minsan sa mga tao, limitado lahat yun. No? Pero sa Panginoon, He is a limited God. He is a loving Father. Hindi niya yun ikakait sa atin. Ano man yung mga sitwasyon natin ngayon, marahil ay pwedeng baguhin yan ng Panginoon. No? Wala pong imposible sa Kanya. May sakit ka ba ngayon? Merong kagalingan. May pag-asa ng kagalingan mula sa Panginoon. Ikaw ba'y baon sa utang ngayon? May pag-asa na ikaw ay makalaya at pagpalain ka ng Panginoon. Meron ka bang mga emotional heartaches? May pag-asa ng inner healing mula sa Panginoon. No? So, lahat po ng problema na nakakasalumuhan natin, lagi pong may kasagutan yan. May pag-asa sa Panginoon. There is always hope in God. Huwag po natin itong kakalimutan. Amen? So nais ko po kayong ayayahan sa isang panalangin para po lalo tayong maging patatag sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa lahat ng mga nakatunghay ngayon, anuman yung mga sitwasyon, anuman yung mga problema, anuman yung mga kalagayan ng bawat isang nakatunghay ngayon, nakapakinig, Lord, hayaan mo nga maging matibay sa puso nila na sa inyo, Panginoon, ay lagi pong may pag-asa. There is always hope in you. Salamat, hindi niyo po yan ikakait sa amin dahil minamahal niyo po kami. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At salamat din sa pagsama nyo sa amin, anuman ang mga sitwasyong ito. At salamat din, Lord, sa pag-asa ng katagumpayan na ipagkakaloob ninyo sa bawat isang nananampalataya sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ako po'y naniniwala na yung pong pag-asa na gustong ibigay sa atin ng Panginoon ay hindi po natin ito babaliwalain. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at muli po ay magkita tayo sa mga susunod na araw. God bless you. Naranasan